darating mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagka tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Malamig na ang simoy ng mabangong hangin, na tanging sa pisngi ng langit ng galing. Mga bata ay handa na rin upang mangaruli. Lahat ay masayang Pasko'y salubungin. Huwag manghamba, huwag mag-alala, pagkat tayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ay araw na natatangi. Maligayang Pasko ang bati ko sa lahat.
Tunay na kay saya tuwing magpapasko, nagbibigayan pa ng mga regalo. O Pasko, saya ang iyong hatid, dahil pag-ibig ang siyang una sa ating paligid. Huwag mangamba, huwag mag-alala, pagkat tayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ay araw na natatangi. Maligayang Pasko ang bati ko sa lahat. Huwag mangamba, huwag mag-alala, pagkat tayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw na natatangi. Maligayang Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw na natatangi. Maligayang Pasko ang bati ko. Maligayang Pasko ang bati ko sa lahat. That's right, maligayang Pasko sa inyong lahat. At we have 97 days na lang. Ganon? Ayan na si Santa, lumalabas na siya. Good morning sa inyong lahat. Metro Manila, buong Pilipinas at magandang gabi Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Tuesday. Midweek naman din sa inyo, September 19, 20 na sa kanila. Aba. Yeah. That means 96 days na lang. Doon, sa Pilas. Paskong Pasko na at congratulations sa Pampanga dahil sila ang naging capital city ng Christmas ngayon. Diba? Makin mo nga naman may capital Christmas city na tayo ngayon. Dati capital, ano ba yung Baguio? Ang tawag doon? Summer capital of Summer the Philippines. capital. Ngayon naman, Pampanga naman. Ang Metro Manila kaya, ano? Ayan, abangan po natin. Siya ang capital ng Philippines. Di Manila capital, oo pala. Ayan. Ikaw, Kurats, bumati ka na. Hello! Good morning! Good morning po! Good morning! Hi po! Kumusta po kayo? Ayan, Miyerkules na bukas. Dito po ako magtatrabaho sa bahay. Really? Siyempre. Wednesday. Ayan. Oh. Kasi may ministry ako eh. Ayun. Pero ministry at the same time nag-work. Aba? Kaya multitasking na naman ako Sabay-sabaw, bukas. ha? Di ba? Talagang pinagsasabay mo ang career mo at saka yung... Siyempre, yung ministry kay Lord, sabay yun. Pwede naman eh. Totoo yan. Ayan. Dapat yan. Pasko na si Rejoice lumabas uli. Kala ko ba nagtatago pa yan? Hindi. Ano yan si... yan ang Jose Marichan ng ano... ng iRadio. ng iRadio. Ayan. Ang maligayang Pasko
Ano naman kayang gagawin natin sa Pasko? Ano nga isipin ng Wish Pasko? ko lang. Ano muna? Piyesta ng patay. Ay, Thanksgiving na lang. O, Thanksgiving na lang. Yan, Thanksgiving. Kapag All Souls Day. Ay, hindi naman natin nasa-celebrate dito eh. Mm. Wala naman, wala lang. Dito, okay lang. Iba, nagpupunta ng Santa Maria. Yun. Yung iba, yung may mga kaanak, syempre. Yan. Pero, Lalo ang mga ang mga Hispanic. Kasi, di ba ano bang movie yung nakalimutan ko na yon. Anong movie yun? Lumalabas ang mga kaluluwa ng patay nila, nakakalabas sila. Los Muertos. Hindi, yung may pangalan doon, yung movie yun eh. Oh. Ano bang pangalan? Nakalimutan ko na. Alam nila yan. Oo. Yung movie. Yon, sila nagse-celebrate, matindi ang celebration ng mga Latino pag piyesta ng patay. Yun ang sineselebrate nila. At saka yung Thanksgiving, parang yun ang Pasko dito. Thanksgiving, yes. Tayo naman. At saka July 4. Hindi naman yun ang ating importante. Oo. Sa atin eh. Wala lang, alam mo naman dito, sabik na sabik sa mga celebrasyones kasi bihira naman kasi ang mga holidays dito. Kaya pag may holiday dito, take advantage namin yon. Bali, ano muna kami, break naman kami sa iRadio. Yun. Diba? Kasi doon na kami makapaglalaba, Yeah. makapaglilinis. Tsaka kami, bonding kami ni Popshi. O bakit? Ano, may problema? Wala. O, wala pala eh. Manahimik ka dyan. Wala lang. Bakit lagi akong sinasalang? So, aminado kang you cannot live without me. Ha? Oh, wow. Or the other way around. O, diba? Nung nasa Seattle ako, o bago pa lang ako alis, anong sinasabi mo? O, sige. Umalis ka na. Hindi po, baliktad. Huwag ka na umalis, Shitty. Sabi ko sa kanya. O, sige, hindi ako alis. Isang kondisyon. Bigyan mo ako ng pera. Hindi, umalis ka na. Lumayas ka. Tapos Lumayas ka na lang. Nasa Seattle ako, Shitty. Nagugutom na ako. Uwi ka na. Tatawagin ko nga sana si Mami Flosser para tulungan ako na magluto. Ala. Nilutuan naman siya. Meron siyang menudo. Meron siyang, ano pa ba yun? Bistik. O, ilang araw lang naman akong wala na may pasok ka. Isang araw lang. Napurga ako sa biste. O, diba? Hindi mo nga inubos eh. Wala. O, di yung iba, bili ka na lang. Iba na ka talaga. Mahina na talaga kumain. Ako, Okay. Dapat magpapagupit na ako, kaya lang, I don't have the time. Ay, Pasko time. Ayan na, balik na ang ating mga intro ng ating Christmas. Ayan syempre. si Santa Claus. Wala naman si Santa Claus eh. Okay, bumati na ta sa ating mga Okay, manonood ngayong magbati araw na to. ta. At meron tayong bagong guest pastor for tonight. Pastor guest natin. Ayan, tabangan. Ayan. Hello. Elizabeth. Okay, una sa listahan ko ay si Edsel Kinaguran Banatao. Good morning. Ednolyn Kinaguran Banatao. Good morning. Meredith Gamos. Good morning. Rosy Culibao. Good morning. Rachel Joy Bonete. Good morning. Jeremiah Valdez. Good evening. Lala Carmina. Good morning. Dulce Solis. Good morning. Rejoice Orpilia. Good morning. Celino Hamurabo from Sipa. Good morning. Chris Feliza Biando. King Von Kyla Velasco. Ayan, ang nanay ni King Von at si Kyla na si Ika. Tina Tabernilia. Good morning. Annalyn Fernando. Ay, Annalyn, sister. Kumusta na yung ating alaga dyan na na baby damulag? Shishan. Pastor Ron Reyes. Good morning Pastor po. Ron. Siyempre, another pastor from Sipag. Pastora Mami Floster Gamos. Ayan. Ayan, hello kay Klang Klang Ramacula. Evangeline Ginawan Mano. Good morning sa inyong lahat. Maligayang araw po. Sana'y nag-almusal na kayo para kasalukuyang nagkakape habang nanonood. Ayan, at syempre, hello kay Mami Irene. Ayo, Mami Manalo Irene. Gabriel. Yan ang pinsan ni Mayor Jose Manalo. Hello dyan kay Marichu Gamas. Good morning po. Good morning. A blessed day to everyone. Salamat sa Diyos at ginising na naman tayo.
binigyan na naman tayo ng isang umagang kay ganda. Ayan, pasalamat tayo araw-araw. Every minute, every second, we thank God. Lahat yun. Bless tayo. Ayan. Ito talaga idol niya si Jose Manalo. Hindi, gusto ko yung dalawang bata na sumasayaw. Yung lalo yung mataba na laki-laki ng salamin. Yun. Number 1. Sa si yun? Kalimutan ko na yun. Yung dating Chelsea. Si Aling Tapia ba yun? Oo, Tapsi. Si Aling Tapsi. Hello! Okay. Ay, kumakain kami ng awa, ha? Kumakain kami ng Okay, balik tayo sa ating Kakalimutan programa. ni Joy Sortilla. Galing sinundo sinundo niya siyempre si Matthew. Paskong Pasko na dito. Till grabe. I met you. Lumalamig na po. Yes, mahaba ng Malamig na sa dilim. umaga. Ganyan ba sa Ayun inyo? si Riza. Mahaba na ba ang gabi ninyo dyan? Haba ng gabi. Grabe, Dito, Grabe siya, Ano pa lang, paiksi. Ay, mahaba na ang gano. Ang hirap maligo sa umaga. Hindi naman. Ikaw? Okay lang ako. Ako sa gabi, pag nagsishampoo ako, kasi hindi naman ako nagsishampoo everyday. Sa gabi, doon ako maliligo. Yeah. Sa Pilipinas, all around. Siyempre. Pero siyempre, malamig na rin sa umaga. Umpisa na rin. Hi, Jang Valenzuela. Good morning sa'yo, Jang. Hello, Jan. Kumusta si Yao? Wala nakakalungkot sa atin. Magpapasko. Taon-taon, tuwing sasapit ang Pasko, tumataas po ang bilihin. Hindi lang naman doon tayo dito Buong mundo. Buong mundo yun. Mag-pray na lang po tayo. Kaysa magreklamo tayo, ipoprovide ni Lord ang ating mga pangangailangan. Yarn. Sobra pong taas. Hindi lang po dyan, pati ang gasolina napakataas. Dati yung presyo ng gasolina, mas mataas pa ito. Ngayon, mas mataas na sa kanya. Presyo ng gasolina. $6, 6 plus Aroy! per liter. Buti na lang yung sasakyan ko. Electric, tsaka battery. Hybrid. Hindi, patay ako sa gasolina. Malit lang naman sa sakyan na. Kaya nga, tama. Wise. Talagang thank you, Lord. Pinili ko yung tamang sasakyan na Dati malaki yung sasakyan na SUV. lalakas kumain ng gasolina. Sabi lakas. ko, anyway, ako lang naman nakasakay, tsaka ikaw eh. Oh, syempre. Ba't di mo ako sinasama, ha? Ako tsaka ikaw, narinig mo. Bakit huli? Plural yun, hindi Hindi, singular. sinabi mo. Hindi, plural. Buti na lang ako lang ang nakasakay. Ako lang at tsaka ikaw. Ayun, bakit huli? Hindi. Buti na lang tayo lang ang Hindi, nakasakay. ako at Sana saka ganon. ikaw Hindi yung nakasakay. inuna mo sarili mo bago ako. Hindi pwede. Ako, Hindi. Hindi pwede, ikaw dapat. Talaga ito. Ayaw magpapakabog. Siyempre. Ay, nako. Okay. Kanta tayo mamang Christmas song. Ayaw. Kakanta ako. Ay, ikaw. Ngayon pa lang kakanta na ako. Sige, kumanta ka na. Ayan na. Tayo ay mangagsiawit. Siyempre, Magagandang hilig. maghanda-handa na kayo ng inyong pang Christmas caroling. Dahil yung mga magagaling mag-caroling dyan, mga taga-sipag. Sipagan ninyo ang paggawa ng Christmas caroling. Basta meron kayong 3 hanggang 5 or more na mga ngaroling dito sa iRadio with choreography. Ay nako, meron kayong premyo na nakaabang para dito sa ating iRadio. By the highway, you forgot. Ay. Yung nanalo kahapon, si Susan Bitonio Cortu. At saka si Ellen Gonzalez. Isang padalhan lang. Weekend, naman. gawin natin weekend. Walang magkakatampuhan for today's video. Ano yun? Ano daw? Hi Edith! My pumpkin, si Tangtang. Hi Tangtang. From Nevada. Hello kay ate. Ayaw. Hi ate Stella. And hello kay Eddie, ang kanyang husbandry. Yeah. Ayan, magandang gabi dyan sa Nevada. Sa Reno, Nevada. Tama ba yun? Yeah. Yun. Pupunta ako doon next year. Reno, Nevada. Yun yung masarap Tama ba mga yun? liver spread doon. Yung mga paborito ko yung Gusto ko pampalaman sa pupunta doon na tinapay. nag-i-snow. Ayan. Nag-i-snow doon eh. Pupunta ako. Nag-i-snow Magdadala ako ng ng liver sabo. spread. Minatamis na saging. Eh? Gagawa ko halo-halo.
ba noon, ang refrigerator noon ay nagkakaroon pa ng yelo? Alam mo, kinakain ko yun. Ano ka? Hindi safe yun, ano ka? Eh, buhay pa naman ako. Talaga ito. Nilalagyan ko ng gatas, ginagawa ko halo-halo. Bata pa ako nun eh. Kaya siguro medyo may sira-sira ng konti ulo ko. Aminado. Grabe, kinakain ko yun. Pero hindi parati Tinatry lang. Tapos lagyan namin ng sugar and gatas. Ang sarap. What? Oo, nung bata kami. What? Oh my God. Diba dati ang mga Iskadiri to death. refrigerator ganon? You're so baduy. Yung nag-decorate ng yelo, yung refrigerator ngayon di ba? Ayaw. Ew. Ew, anong yelo? That's gross. Spell! Ha? Spell gross! E-C-K-A. Tayo, lahat ay manalangin. Okay, please click like and subscribe. At syempre, share po natin ang iRadio sa inyong mga friendsters, Yan, sa mga friendships nyo dyan. mga kapitbahay. Ayan, yung mga nakikilala nyo dyan sa tabi-tabi. Thank you sa pagsuporta sa iRadio. Oh. Thank you at nandito pa rin kayo, nagmamahal Yan. sa amin. Ayan. Kung sino ang nagmamahal sa amin, love din namin. Kahit na hindi kami love din namin. Siyempre, ganun lang yun. Dapat ganun, love one another, sabi ni Lord yan. Diba? Yan, dapat sinusunod natin. Wala nang galit-galit. Ayun. Yung mga kaaway ninyo pag pagbabatiin na lang ninyo yung mga kaaway. Yeah. Hindi sila makatulog, bahala sila. Yung dating magkakagalit, Maggalit uli. Hindi, bati-bati na sila. Tama yun. Yung magkakabate, yun ang awayin naman ninyo. Yun ang dapat. Ayan. Kung sino yung kagalit mo, magkakagalit kayo nun, bati-bati na kayo. Kaya nga, yung mga kabati mo naman, yun naman ang awayin mo. Diba? Para balance. Ayan. Balance yun. Joke. It's a prank. Lahat ay manalangin ang bendisyon kapag nakamta na. Okay, meron pa tayong 8 minutes. Pag-asa Ay, naku. ay nang gigising na. Kayo ba may mga dekorasyon na ba sa inyong bahay? Ng Christmas tree, mga Christmas lights dyan. Si Joycey may nakalimutan ipadala sa akin. Ano? Yung sinabi niya kanina, nababasahin ko. Alam mo naman yun. Hindi, bisibisihan siya talaga. Nagbibisi-bisi. Ay, ngayon sinundo niya si Matthew. Hi Matthew, are you listening? Matthew. Nandit. Hi Moa. Si Susunod Moa niya, naman. diretso na yung kanyang Si Moa papasok naman sa school. salinghinan sila. At mamayang alas 2 naman, papasok naman si King Von at si Kyla. Ganun talaga eh. Oo. Pag Baka ngayon si Eka ay nagluluto na ng kanilang pananghalian. Kaya kung diba? marami kang anak marami kang ihahatid sundo sa school. Later, ganun lang yun. Imagine mo na lang ng araw, 12 ang anak ng isang pamilya, diba? Nakakaraos. Kami nun, 7, puro babae. Okay naman. Oo, parang si no? Pastor Bipin. Puro mga babae. Ayaw, cute. May anak ako doon. Ang cute-cute niya, si Yael. Hello, si Marites Ignacio Gabayin. Hello, Marites. Isa pa rin Marites. Ang dami tayong mga Marites dito. Marites Ignacio, Marites, ano yun? Kinaguran ba? Hello rin. Yan, marami mga Marites dito. Binig King Bon. Di ba po nakapagluto? Nagpupunas na po ng muta at panis na laway. Ay. Magtutwas ka nga! Ew! Hello, Paula Velasco Pajares. Yan. Sabi ni Uncle, sisilip daw siya. Si Silip, makakakuliti Sisilip, yun. very busy siya. Natay siya ngayon, natay. Ayan. Nanay at tatay. Magkakakuliti yun. Hello din kay Leon Sales. At kumakain pa yon kasi nagluto sila ng bulalo. Sino? Sila? Oh? Oo. Wow. Bulalo, sige. Sana, Cholesterol pa more. Yan ang safe na cholesterol. Yun, talaga lang Kasi bone marrow.
Really? Yes. Isang kagat ko nga lang nun, para ako nahihilo agad eh. Wow, lagyan mo lang ng maraming suka. Achoo! Tanggal yung kolesterol. Ayan. Vermont na kasi, tinataguan na ako ni Uncle. Sabi niya. Bakit inaanak ka ba? Kalampagin mo. Aasa ka pa. Itag mo siya. Ayun, kumakain yun. Kumakain yun ng bulalo. Bulalo. Sino nagluto? Sila ni Kekeng. Oh. Bago siya, Ellen kay Alona Villa. Mamaya o pa-uwis lang. bago siya Kekeng. umalis. Hindi, mamaya pa. Kasi, ano yan? Traffic. Talagang, Wala naman yata siyang pasok bukas eh. ano to? Pams Lobario. Lobario ba? Sino? Meron ba? Pam Silverio. Good morning. Morning po. Taga saan si Pam? Silverio. Taga saan si Pam? Ang sipag rin ba ito? Pam Silverio. At syempre, si Mami Corinne Calsqua. Hello, mother. Hello, Mother. Good evening po. Kumain na ba kayo? Nag-dinner na ba kayo? Na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Kasay araw ng Pasko. Nagili magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Ayan, pakishare po ang ating iRadio sa mga manonood, yung mga kaibigan ninyo dyan. Para siyempre dumami tayo. Mga taga-sipag, ilan na ba ang mga taga-sipag dito? Siyempre, dalawa na sila. Meron na ba 10? Uy, lalo na siya. Umaabot nga sila ng 10 dito. Oh, yeah? Kapag ano, mag-roll call tayo. Thank you, Tina. Yung pinakamaraming grupo dito ay Ano? bibigyan natin ng pamaskong, maagang pamasko. Ayan. Bibigyan natin ng pang-Jollibee. Wala lang sanang pang-chat ko kay Uncle. Biglang lalabas. You've been blocked by this person. Patay. Blinak na pala siya. Hindi Kala ko blinak na. Hindi siya binak. Hindi, sabi niya, wag lang sana pag-chat ko kay Uncle. Biglang lalabas. You've been blocked by this person. Ay, kawawa naman siya. Hindi lalabas yun. Ang sasabihin niyan lang sa'yo, the person you tag doesn't like to chat with you. It's out of order. Cannot be reached. Hello, Ellen Gonzalez. Good morning po. Ellen. Sipag yan. Ellen Gonzalez. Yeah. Laban lang. Laban lang. Yeah. Good morning po. Ayos yung mix natin Okay Laban lang. Parang gusto ko tuloy tumayo. Pag nandito si Doc SP, naku, para na namang bulate yun. Parang bulating nilagyan ng asin. Nakabuli ng mga aso yun. This person is busy in order not to chat with you. Ano yan? Kumakain nyo ng bulalo ngayon. Kausap ko siya kanina. Ang daya naman ng bulalo, puro buto Sabaw. Di ba may mga patatas yon, tsaka cabbage, carrots, tsaka ano ba ito, may mais, may corn, para mas marami kang masisibong. Kakauwi lang daw ni Ellen galing sa school. Nagsundo ng mga bata, di ba? Ang hirap Ganun lang yun, tsaga-tsaga. Pag nagsilakihan yung mga batang yan, nako. Pag naglakihan yan wala na. Iiwan-iwanan ka na lang ng mga yan. Ikaw na, susunduin mo ulit sila pero nasa barkada. Ang problema mo naman ngayon, paano hintay mo naman sila umuwi. Station 99. Ito po ay para sana Pilipino!
Ito ang iRadio. Magaling kasi Naglilingkod mag-Tagalog. para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Jumbo hotdog. Ay, ano ba yan? Ayan. Pa-shoutout, birthday ng anak ni Pams Luberio na si Noah. Ayan. Noah. Hello kay Noah Luberio. Siyempre, anak niya eh. Kaya Luberio, happy birthday, Noah. Sabi ng mama mo, shout out, happy birthday. Ilang taon ka na, Noah. Ayan. Enjoy lang kasi pag birthday natin, thank God sa kanyang mga pinagkakalob sa atin ng mga biyaya. Ngayon ay Pasko. Parang anliit ko na naman dito sa monitor. Ayan, no? Hanggang dito lang ako. Naka-close up lang yan. Sa akin lang na naman nakatutok ng Naka-close up camera. lang yan. Huwag ka na magreklamo. Ba't sa akin lang nakatutok? Alam mo, yung para kang camera? basher na rin. Eh, Eh. ano yung camera? Parang sa dalawa tayo. Ako lang lagi. Ito napindot lang. Eh. Ganun Oh, yung talaga. grabe naman pindot yan, oh. Ang layo sa'yo. Dami mong complain. Oh, paano pipindutin yan? Hindi naman pinipindot yan. I'm 9 years old. 9 years old, si Noah. Ayan. Naghahari. Pasko, paksiw. Ayan. Yan, papakontest din natin yan. Yung ano. Pasko, paksiw. Ayan. Tingnan natin kung sino magaling dyan. Yung mga... Oh, batiin naman natin ang Tang kumari twisting. natin na maganda. Birthday niya ngayon, no? Sino? Si kumaring Jen Nunez. Ayan! Happy birthday! Happy birthday! At saka si Noah na rin. Hey! Sa'yo ang inuman. Ay, sana'y mabusog mo kami. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po. At sana po ay mabusog nyo kami. Yes. Namimiss ko na umatan ng birthday party. Ito pa, isa pang Marites din to. Oh. Sino siya? Marites Ignacio. Oo, nandiyan na siya kanina. Gapayno. Maraming Marites dito, sabi ko sa iyo. Siyempre. Pinaghahari. Si Macho din po, malapit ng birthday niya. Nananawagan po siya. Huwag mo na yung paalala. Kinakabahan Po siya, ako. charot. Pinapaalala mo Birthday ni Macho, oh. minamigraine din ako. Kahit walang migraine. Pasko na naman huli. Minamigraine. Ano ba yung damit ko? Nag-uusap naman. Si Klang Klang Remacule. Si Klang Klang Ramacula. Kanina pa siya. Sa linggo ang birthday ni Machu. Actually, Saturday. Itong Sunday na? Yeah. Oh, my gulay. Saturday, pero gagawin niyang Sunday. Sabi ni Regis, Pachi! Ane? Wala ako sa Sunday. Absent ako. Sabado dito yun. Wala ako rito. See you on Sunday, Marstina Taberni. Oh, at kumari. Birthday niya at the same time, dedication. Sina? Si Machu! Akala ko si Tina eh. Akala ko si Tina. Hindi, si Tina, idididikit yan. Dididikit din siya. Ay, si Tina. Another from Sipag, Jocelyn Espena. Sipag, 3 points. Good morning. Wala pa 10. Kailangan 7 pa. Tawagin niyo yung lahat ng mga taga-Sipag. Yung mga taga-Antipolo, wala pa rin. Ilan lang Antipolo? 2. Dalawa lang sila. Mga taga... Nandito na ba si Mami Fluser? Mga taga Langit Street. Ilan lang ba taga Langit dito? Isa lang din ata. Nako, balang araw malalamangan kayo. Mga bagong lola ni Machu sa iRadio, Mother Berna Delphine at Mami Lala Carmina. Dumami mga lola. Paano nangyari? Basta ako si Mamshi.
kinakabahan sa mga ganyang announcement. Alam mo ba? Pagka Pasko ganitong ay tumataas sa mga bilihin. Tayo ay Alam mo, parang totoo ata yung mga ninong-ninang mga nagtatago na pag nagsasarado ng bahay pag doon darating ang Pasko. Mga taga Quezon Province din daw. Alin? Marami kaya sila nandito, mga taga Quezon Province. Ayan. Si Edsel Kinaguran, si Ed Malin, si Tina Tabernilia. Oh, Sino pa ba yung mga taga dito? ilan? Tatlo na sila. Tatlo. Oh. So, tabla na sila sa sa taga Sipag. Isa pala sa Baguio. Oo, Sino yung sige taga na. Baguio? Pag nakasampu kayo, sige. Meron tayong premyo. Meron tayong ang tawag dito. Meron tayong maagang pamasko. Pag maraming grupo yung tatlong Sipag, grupo ng mga anong tawag sa taga Quezon Province, Taga Cagayan Valley. taga Antipolo, Quezon City. Yan. Parang yung kay Willie Revilla may nung araw. Diba? Sabi ni Rejoice, huwag kang kabahan, Pachi. Bakit? Kasi kapag kinakabahan ka, kinakabahan din ako. Oo, yun na nga eh. Kaya huwag mo nang babanggitin. Bakit ka naman daw kinakabahan? Alam mo naman yun, pagka... Sabi naman ni King Von, kabahan ka lolo pag tinawagan kita. Ha? Wala, sira telepono ko. Ayan, hindi ko na magamit. Basket. Ayan. Wala Ako nang... may basag dito sa gilid. Wala nang dial tone. Buti pa si Caselso, dinaig yung telepono ko. Ang mura ng telepono niya, pero mas maganda kaysa sa akin. Palit ko na lang kayong telepono ko. Hindi pwede. Bagong taon na'y magbago. Tayo ay magsiawi. Ayan. Tinatawagan ni Elaine. Si Mel Cruz. Si Mel Madalas Cruz, yan dito. pinsan ni Timmy Cruz. Taga Quezon City, Tsaka Tirso pasok. Cruz. Tsaka si Tom Cruise. Yan. Nagtatawag din si Rachel. Mga taga Quezon City daw, pasok. Yan, tawagin ninyo. Pag kayo'y nakasampu, Mary Grace Gamayon. may pambili kayo ng tsokolate sa akin. Ayan, taga Sipag, Mary Grace Gamayon Kabigting. Yan, pagka ganitong Christmas, alam nyo na, bibigay. Andiyan si Mami, oh. Si Mother. Di ba? Babaka pa ako ni Mother. Naghanap ka pa ng Alyansa. hindi ng backup. Nagkakampi. Hello, Mary Grace. Good morning, dyan. Ay, naku. Uuwi ng Pasko Parang yan. malamig, City. Ha? Yun yung ginawa ko. Ikaw. Ako hindi. Kaya ako muna. Mamaya ulit. Naka-electric one ka pa eh. Double jeopardy ka. Christmas na eh. Hindi pa. Malamig na. New Year pa lang. Oh. Yan. Yan. Mas maganda yung... Yeah, uuwi po si Mother sa Christmas. Kaya may papadala ko sa kanyang 2 kahon. Ayan. Uy, grabe ah. 2 kahon na punong-puno ng grocery yan. Wow. Yung mga bad dyan, walang pamasko sa akin. Wow. Yung mga good girls dyan, bibilan ko kayo ng makeup, pabango, Wow. sapatos, laruan, Barbie, lahat. Barbie. Chocolate, yan. Yung mga babait lang. Yung mga salbahe, wala. Nga sila. Tatlo na daw sila taga-Antipolo. 3 antipolo. Si King Bon, si Kyla, then si Eka. Wala, 0 pa rin. Ayan. So, parang pinakamataas pa rin ay yung taga Quezon. Sipag pa rin. 4 sila. 4 pa lang. 6 na lang. Sabi ni... Lalakad na yan. Sabi ni King, thank you in advance, Lolo. Ano daw? Thank you lang in advance. Saan daw? Evangeline Ginawan Mano. Taga Cagayan. Mami, Cagayan. Ilan na? 3 na sila? Ewan ko nga, hindi ko na nga alam. Aba, alamin mo. Baka mamaya maroon tayo. Baka mamaya ma-technical tayo. Hindi, si anong magbibilang yan? Si Tina. Mano kayo, Tina? Ano nga, yan ko muna eh. Uy, magkansyon kayo. Kansyon. Hindi ko naman kabisado yung mga taga Cagayan dito eh. Sabi ni Pastor. Ako po, good. Makeup, neutral color. Neutral ko. Ba talaga? Nakalista na kaagad. Wow, neutral, mami. Si Hindi Mother. naman ka naka-neutral ako Kaya mo ngayon. ka magalala, Mother. Bibigyan kita ng lipstick. Lipstick yan. Ano yung neutral? Ha?
Neutral sa cambio sa ganun. Hindi. Kinta. Hindi, neutral. Yung parang mga earthly colors. Ha? Earthly colors. Earth, kulay blue? Hindi, Ano? earth nga eh. Ganito mga kulay, oh. Earth, sabi mo earth. Earth colors. Bakit ang earth ba is blue? Ano, earth? Di ba blue? Yeah. Earth? Oh. Sa tubig yun. Oh, baka yung earth, 1, Earth colors nga eh. 6, 7, earth, 9, 10, di ba? Ayan, hello Marilu Alvarado na Pire. Ayan. Sabi ni Mami, ay, biro lang. Charing. Mother, nagme-makeup din po ako. Inaagaw niya mga makeup ko. Lahat ay manalangin. Yung mga foundation ko, pinakikailaman nito. Kapag nagsamsan mo. Pagka nagdadrive ako, foundation. pag ako nagdadrive, nasasabi May na, occasion nakalimutan na. ko lipstick ko. Gusto mong gamitin lipstick ko? Ito. Ayan, may lipstick ako rito. Dalawa lipstick ko. Isang orange flavor Pag gusto ko mag-makeup. at saka isang vanilla flavor. Oh. Nangingialam ng lipstick ko Lahat yan. ay manalangin ng desisyon. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ay, bil mo, ganyan lang ginagawa natin ang makalipas na tayo. Pag alas 8 na pala. Sumala ka dyan ng mga kakantay natin para magsasayaw sila. Sabi ko nga, nude, beige, brown tan. Ikaw kulay lupa. Oo nga, ito. Yan yung... Ito, sabi ni Rachel Bonete, sabi ko nga, nude. Beige, brown tan. brown. Ikaw kulay lupa. Sinong kaaway nito? Alam mo itong si Rachel, walang pamasko sa akin to eh. Si King Boy. Alam mo kung bakit walang pamasko sa akin si bakit? Rachel Bonete? Bakit naman? Sobrang tahimik eh, hindi ko napapansin eh. Hindi, mabait yan. Mabait nga, so sobrang bait niya, hindi ko nga mapansin eh. Wala. Mabait yan. Ayan. Ang Pasko darating. Hello, Susan Bitonio Corpus. Alam mo, Ayan. gusto kong bibigyan yung mamaiingay dyan. Anta. Si Mami Antay Floser, lang dyan, Irene Susan. Manalo, si Nanay Dolor, yung mga dalaga ang bibigyan ko. Yung mga ano dyan, mga bagets. Wala. Sabi ni Rachel, mag-iingay na nga ako. Wala, hindi ko nga marinig yung ingay niya. Maingay pa yung sapatos ko sa kanya. Grabe ka naman. Tahimik nga lang yan, pero siya ang naggagawa ng mga notes, di ba? Oh. Kompleto yan from the start, from the beginning. Ako kasi pansin na pansin ni Lolo, kaya alam ko may regalo. Sino? Teka. Hindi nga. Wala na nga si Eka dito. Si King Bo na lang ang bibigyan ko. Sabi ni Rachel dalagang Pilipina po ako. We. Alright. Si Celino Hamurabo ay nandito na po. Ayan. Maglayin ka ng kansyunan na. Naguray ka tayo. niya. Parta ka man, yamat ka ni bagal-bagal mag. Naguray ka. Ayan, Ilocano. Pero pag ang kausap ko ng Ilocanong legit, wala na, tameme na ako. Wala ka na. Ang nakakausap ko lang ng Ilocano sa office. Pag nandun yung kasamahan ko doon, kaibigan na taga Ilocos. Ayan. Pero pag wala siya, wala. Ay, sayaw! Mag-secular Christmas song tayo na. Para lang sigurado, riregalan ako ni Lolo ng gluta. Ayan, pasok ka agad. Ulitin mo naman. Parang ang pangit naman sa akin. Ingay-ingay ko tapos bigla akong kakanta. Ayan na. Para sa inyo. Ay, talaga na? Oh, sabi nga, give love on Christmas Day. People. Ikaw na. Taas pala. Taking time To be kind. to one and all. It's the time of When good friends are near
on Christmas Day. The man on the street and the couple upstairs will need to know there's someone who cares. You love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knees Has room for for the your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas Day. Ay, give love on Christmas Day daw, oh. Hindi lang Christmas Day, every day. Wag lang, ay, Merry Christmas! kaya lang minsan, yung love nawawala pag may galit sa puso. Dapat, i-block natin yung galit na yun. Dapat i-block natin I-block yung galit. yung galit. Oh. Yes. Hello, hello kay my sister, Sorantay Ruiz Agustin and Rod FT. Rod FT, Hello. 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 Ayan. Katuwaan lang po. Ito no, kanta-kanta lang tayo. Chuchu. Meron pa tayong 9 minutes. Oo. Ayan. Hindi kasi kami nakapag-meeting nung last Friday. Mhm. At meron kami dapat na mga games na ilalabas ngayon. Pero mukhang iniipon pa nila ata para sa pagpapalapit ng Pasko. Ayan. Yeah. Pag malapit ng Pasko, doon na. Magsalang ka pa. Ha? Ang kanta pa tayo. Kakanta ka pa? Agkansyon ka? Wala, nyamuten. Ay, nyamutan. Ano ka? Agkansyon tapay apaw. Yung mga kailokanuhan natin dyan. Ay, maganda sana yung ano yung Yung ano, maganda uli yung very Christmas song. Christmas song uli. Siyempre. Eh? Pwede rin hindi. Baka. Yung, wala kasi dito yung kopya nung kinakanta ko na nawala na yung kopya ko. Saan na ba napunta? Anak ng tinapa. Alam mo. Manang biday daw, sabi ni Rachel. Wala akong alam eh. Ha? Magandang kantahan si Mami Plosser. Gabing payapa. At saka si Sino? Mami Irene. Ay, okay. Alam Sige. mo, magandang kanta doon sa Ano? kanila. Please release me. Oo. Please release me. Mga secular song uli. Anong circular song? Anong circular? Umiikot, gano'n? Wala ka nang alam? Wala. Gusto mo yon? Walang alam? Hindi. Ano? Kahit luma. Siyempre, luma lang naman kinakanta ko. Hindi na tayo yung mga ano na tayo eh. Mga centennial. Hindi tayo old school. Hindi nga tayo pumasok yata sa old school eh. Di ba? Gabing payapa. Ano yan? Eto, maganda. Sabi mo, luma. Ano yan? Sabi mo, ito maganda. Alamang simbahan! Sabi mo, luma Huwag eh. naman yan! Gabing payapa! Yun, parang Christmas din. Ilalagay niya lumang simbahan. Ayoko, hindi ko kakantayin yan. Hindi ko kakantayin yan. Shit eh. Hindi ko kakantayin yan. Grabe ka naman. Huwag yan. Sabi mo, luma kasi. Alam niyo pa nilagay niya, lumang simbahan. Sabi mo kasi luma eh. Ano mo naman? Luma na nga ako, lalagay ka pa ng luma dyan. Ano ang gusto mo Lumang- ano? Gabing peace. Gabing peaceful. Gabing Peaceful. payapa. O kasi alam mo naman masunurin Request. Ikaw, nagsasalita pa ako kanina, bigla kang nagpapasok ng kanta. Nawawala yung spontaneity. Tama ba yan? Ito na. Ayan. Di ba? Ganda, di ba? Kailangan may second voice. Sige, ikaw. Ikaw. Panlalaki ba yan? Pambabae? Pambaba.
gabing payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, kay hindi ng hangin ang waring sa kapayapaan ng buong daigdig, payapang panahon sa diwan ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan, ang gabing payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, ang gabing payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, kay hinhin ng hangin, waring umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig, payapang panahon sa diwan ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan, ang gabing payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Mas maganda isang version. Yeah, this is like, parang ano ba yun? Ewan ko, kanong instrument. Anyway, ayan, ang gabing payapa. Lahat ay tahimik, di ba? Okay. Naalala ko nung araw eh. Okay, bago natin tawagin ang ating Contestant. ang ating guest pastor ngayon, eto po siya. She graduated BTH, Bachelor of Arts in Theology, major in Pastoral Ministry in Visayas Nazarene Bible College, now CPNC, Cebu, Philippine Nazarene College. She graduated her Masteral of Divinity in Asia Pacific Nazarene Theological Seminary. She's single and hard worker, currently ministering as one of the pastoral staffs in Harvest Church of Nazarene, Metro Manila. Mga kaibigan, eto po si Pastora Elizabeth Balongkas. Ayan. Pasok na si Pastora. Magandang umaga po. Hello po, good morning. Good morning po, Pastora. Pastora Elizabeth, kamusta po kayo? Ayun, salamat po sa Panginoon sa isang opportunity po na nakasama ako dyan. Nakasama ako sa ministry ninyo, no, sa i-radio. Praise God. So, ikinagagala ko po. Kami po ay malaking karangalan. Lahat, hindi lang po sa inyo at sa lahat ng mga pastors na nag-guest po dito sa ating programa. Ayan. At taga saan po ang Pastora Elizabeth? Saan po? Yun, galing po ako ng Mindanao. Malayo po yun. Mindanao? Oo. Pero dito na ako sa Metro Manila nag-ministry. Sa Harvest Church. Ayun, baka gusto niyong batiin ng mga taga Mindanao. Abot tayo doon. Opo, no, so sa Bisaya pa, maayong udto sa taga Mindanao, no? Paano yun? Paano So, Maayong udto. Maayong ugto. Oo. Magandang Sabi umaga. dyan is,
magandang tanghali, ganon. Magandang tanghali na pala. Tanghali na. Oo, Oo. udto means tanghali kasi 11 na ngayon eh. Okay. 11 na ba? Oo. So kung morning, sa Bisaya pa is maayong buntag. Maayong Good buntag. morning. Oo, tama, maayong buntag. Diba? Maayong Opo. rabi. Tama, maayong rabi pagkagabi. Maayong gabi eh. Gabi. May gabi. Ayun. Oo. Kasi meron kaming kaibigan na pastor, si Pastor, anong pangalan nito? J. Mamon. Yeah, Taga from Mindanao. taga Ano, Ewan Mindanao ko, ba si Bacolod? I don't know. Iba naman ang Bacolod, I think medyo Bacolod malambing naman naman yata ang yun. boses. Pastor, Ay, oo, mga yan, Ilonggo. Oo, Ilonggo. iba din siya. Malambing ang mga Ilonggo. anong pong pinagkaiba nung mga kabisayaan na mga salita? Yung iba yung Bicol, Iba yung yun, Cebu, iba yung Oo, iba. iba yung Iba-ibang salita. Iloilo, iba yung Mindanao. Pero nagkakaintindihan ba sila pagka magkakasama sila? Opo, kasi karamihan sa Mindanao is nagsasalita ng Bisaya. Ganun. Kaya pero sa Iloilo iba din yung Bisaya nila, iba din yung salita nila, yung dialect. Malambing Iba daw, din sabi. sa Iloilo, iba din sa Samar. Oh. Ganon. Yung Waray, asan ba yung Waray? Yung mga Leyte naman yun. Leyte? Samar, Samar and Samar, Leyte. Leyte. Oo. Iba din ang Matapang yung daw ang mga dialect nila. Matatapang daw ang mga, anong tawag doon? Yung salita. Oo. Yung mga Mga waray. Iba naman yung waray. mga waray. Yung ba? Parang parang ito Baka hindi naman marami. pag nagwawaray ito. Waray. Waray. Waray ito. Wara ka na sa akin, waray. Waray. Ay, nako. Okay. Pastor, ang pong church ninyo ay anong pong pangalan nito? Harvest Church of the Nazarene. Nazarene din sila. Church of the Nazarene. Sa Mandaluyong. Oo, Mandaluyong yon. And kayo po ay staff? Ganun po ba? Opo. One of the staff. One of the pastoral staff sa sa Harvest Church. Ayan. So, ano pong oras ang inyong church service? Every Sunday, 9 a.m. po kami mag-umpisa. Hanggang Every Sunday. Kasi may after sa aming service is meron kaming kids church. So, mga 12:30, ganon. ba? So, dalawa ang service ninyo? Hindi po isang isang service lang every Sunday. Pero yung kids church, meron din kaming kids church every Sunday. May mga pambata rin pala kayo, no? Mga Opo. ganong karami po yung mga batang tinuturoan ninyo? Yun mga yata kasi 50, mga ganon. Marami din. Oo, marami din. Sakit sa ulo pag maraming tinuturo. Ito nga, isa lang ito eh. Sumasakit na ulo ko rito eh. Pag nagmamaneho ako, nangingialam eh. Sabi ko, ako driver eh. Sabi ko, ito, ayan, sa'yo na nga yung Nilipat sa akin manibela. Di ako nag-drive. Wala. Doon kami sa Kangkungan nakarating. Okay, Pastora. First time niyo po dito sa iRadio, ano po? Ay, opo. First time ko talaga parang kinakabahan ako. Okay. Paano niyo po nakilala si Rejoice? Through Pastor Mary, kasi si Pastor Mary, galing siya dito sa Harvest Church. Kaya siya kilala ko nanonood siya. siya. Nanonood si Ay, Pastora. okay. Hello, Pastor Mary. Siya yung nag-invite sa akin. Ay, ganun po. Huwag kayong kakabahan. Ako. Ang dami dito. Sanay na. Tingnan si Pastora Mami Plosser. Ayan. Ay. Unang salang pa lang dito, gamay na gamay niya ka. Parang Bisaya, gamay ka na dahil. Si Pastora Mary Grace Bo. Ayan. Nag-speak din Ako po siya dito. Galing yan siya dito sa Harvest. Ganun po. Sino? Si Pastora Bo. Pastor Mary. Ganun ba? Naku, small world pala, magkakasama pala kayo dati. Bueno, ang title po ng inyong message po ngayon is God's Purpose for Mankind. Maganda yan. Opo, ito yung Maganda yan. ito yung napili ko. Maganda po yan, maganda yan. Maganda ito. Naku, kung ano yung
purpose ng Kumbaga, ating yan. Panginoon sa mga tao. Yan. Yes. Parang Jeremiah 9:11 ang Genesis setting. ang kanyang study Genesis verse. naman. Genesis 26 to 28. Yes. Sige po, Okay. Pastora, kung ready na kayo, let's start. Okay po. So, manalangin muna Opo. sa ating pag-umpisa. Po, manalangin. Thank you so much, Lord, for this opportunity, O God. Dalangin namin, Lord, that ikaw po ang mabless dito sa ministry na ito, Panginoon. Even, Lord God, we always believe, Lord, na ikaw ang Diyos naming napakabuti. And even, Lord, it's not an accident, Lord God, na merong iRadio because ito ay kalooban mo, Panginoon, upang patuloy na i-preach yung salita mo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang gamitin mo po ako in a very special way, Father God, as I deliver this sermon, Panginoon. I pray na ikaw yung marinig nila, Panginoon. I pray that gamitin mo po yung aking lips, gamitin mo po yung aking mind, Panginoon, as I deliver this message po, God, and tulungan mo po ako, Panginoon, na magawa ko yung kalooban mo, God. I want to glorify your name. And we commit to you this time. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, I just want to read, basahin ko po itong salita ng ating Panginoon, God's purpose for mankind. So, in Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Okay, ito yung sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Genesis chapter 1, verses 26 to 28. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Okay, salamat po sa pagkabasa salita ng ating Panginoon. Okay po, no? So, we will continue to meditate this passage. So, once again, kinagagala ko po na ma-share ko ang salita ng ating Panginoon. So, ano ba ang layunin ng Diyos sa sangkatauhan? So, ano yung nais? Ano yung bakit tayo ay nilikha ng ating Panginoon? So marahil na alam na po ng iba yung nagbabasa ng Bible. But yun, pinaka-importante po nating malaman dahil hindi po tayo kusa na dumating dito sa mundo, may naglalang po sa atin at siya ang nakakaalam. Siya yung nakakaalam kung ano ang ikabubuti sa atin. Siya ang nakakaalam kung ano ang dapat nating gawin dito sa mundong ito. But before that, titingnan natin yung story of creation. Diba? In Genesis chapter 1, makikita natin dito that pinakamahalagang bagay na ating malaman on how God prepared everything. On how God prepared this world upang tirhan ng mga tao. On how God piniprepare niya ang mundo para titirhan ng tao. So in Genesis chapter 1, sabi dito, 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. So yun ang sinasabi dito. Ito yung magulong mundo pero inayos ng Panginoon upang titirhan natin. Diba? So, napakahalaga po na makita natin dito yung piniprepare kung paano inihanda ng Diyos ang mundo. Ginawa muna niya ang iba't ibang klaseng halaman to make it to beautify
sa isang mundo. No? Punong kahoy, iba't ibang klaseng animals, or even birds sa himpapawid, isda sa karagatan, at mga hayop sa kagubatan. So itong lahat ay ginawa ng ating Panginoon para sa atin. And after that one, so ginawa niya yung mga liwanag, ginawa niya yung lupa, ginawa niya ang lahat upang titirhan ng tao. And then in verse 26, sabi dito sa ating verse, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So sabi niya dito, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So diyan lang muna tayo, sinabi ng Panginoon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. So, let us make man in our image. Ano ba yung sinasabi dito? Let us make man in our image and likeness. So, bilang mga tao dito sa mundong ito, we are an image bearer, no? So, ito yung first na purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo ay nilikha, no? Ano ang ibig sabihin yan? Nilikha tayo sa kanyang wangis or image. Sabi ng dictionary, image is representative or figure. Tayo as human being, we represent our Creator dito sa mundo. Sabi dito, kumakatawan. Sabi sa Tagalog, no, kumakatawan. Represent, no, to represent our God. So kailangan na sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga iniisip, maluwalhati natin ang ating Panginoon. Because we are created for that purpose. We are created in His image. Sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang pinaka-importante dito sa mundo. Ano ang image? Kung titingnan natin, ano ang image ng ating Panginoon? Ano ang kanyang tinatawag dito figure? So, the Bible says He is a loving God. Amen po ba? He is a loving God. He is a holy. Pakabanal po ang ating Panginoon. Ano pa yung image niya? He is so merciful. Ito yung makikita natin sa kanyang salita, no? God is good. We always say that God is good all the time, and all the time God is good. So, as we are created in His own image, we must reflect His image, no? Kailangan na we must reflect His image, no, sa image ng ating Panginoon. Kailangan natin mag-glorify ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin sa ating mga pananalita, sa ating mga ninanais, no, sa ating mga plano, kailangan natin na mag-glorify ang ating Panginoon. Because we are created for that purpose. We are created ayon sa layunin ng ating Panginoon. So, hindi tayo nandito sa mundo para sa ating sarili. Ba? Hindi tayo nandito sa mundo para matupad yung ating mga dreams, no? Mga pansariling ninanais sa ating buhay. We have to follow. Kailangan natin sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. We are created para sa Panginoon. No? We are not created para sa ating sarili, but God wants us na magiging masunurin tayo sa Kanya. Makilala natin siya. Sinasabi sa mga Bible scholar, we are made to glorify God. We are made to magnify sa ating Panginoon na ang Kanyang plano ay masunod dito sa mundong ito through us, no, sa Kanyang mga pinili, sa Kanyang mga anak, sa Kanyang mga tagasunod. So, anong ibig sabihin? Ano pa yung sinasabi dito? We are created in His image. So, meaning, ang tao ay may kakayanang gumawa ng mabuti. Because we are created in His image, iba tayo sa mga animals. Iba tayo sa iba't ibang klase na ginawa ng ating Panginoon dito sa mundong ito. But we as people
tayong mga tao dito sa mundong ito ay we are created in His own image. So meaning, meron tayong kakayanang piliin ang mabuti, gawin ang mabuti because we are created for that purpose. So, napakaganda po na yung sinasabi ng ating Panginoon. We are so precious, we are so mahalaga po tayo sa ating Panginoon. God loves us so much. At tayo lang yata yung sinabihan niya na mga anak. No? Sabi niya dito, we are His children. Mga anak tayo sa isang dakilang Diyos. So we are so precious, we are so napakahalaga po ang buhay ng isang tao. God loves us so much. He wants us na kailangan natin makilala natin siya, kailangan natin malaman natin ang purpose, ang layunin ng ating Panginoon sa ating buhay upang magkaroon tayo ng meaningful na buhay dito sa mundong ito. Okay? So, number 2, na purpose ng ating Panginoon, why God created us, sinasabi dito sa verses 26b to verse 28. So, sabi dito, man created to rule his creation. Ano ibig sabihin yan? Man is created to rule his creation, to manage. Okay, to manage or tagapangalaga. So ito yung pangalawang purpose ng ating Panginoon. Basahin ko itong verse natin dito sa verse 26b. Sabi dito, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Verse 28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, ito sabi dito, man created to rule his creation, to manage, to tagapangasiwa, tagapamahala sa kanyang creation. But, kailangan nating malaman that we are just only a steward. We just only a caretaker. No? Hindi tayo owner. No? Hindi tayo nagmamay-ari nito sa mundong ito. No? So, human being as king over his creation. At the same time, obeying and serving the King of Kings and the Lord of Lords. So, ito yung sinasabi dito, pamalaan natin yung mundong ito, and then we have to know that we have a great king, we have a King of Kings and the Lords of Lords na kailangan natin siyang sundin. Kailangan natin na mag-manage tayo dito ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan, hindi sa ating sariling kagustuhan. No? So kailangan natin isipin yon palagi that we are only a steward, no, na tagapamahala dito sa mundong ito. We are a representative, no, ng ating Panginoon. So you have to represent ng ating Panginoon kung ano yung kalooban niya, kung ano yung nais niya, kung ano yung plano niya dito sa mundong ito. Tayo ang i-represent natin siya. Okay? So sabi dito, no, we are just steward, no? So even ang ating buhay, hindi ito atin. Okay? Because sabi sa ating binasa, we are created. God created us, no? God created us, no? So even ang ating buhay, hindi po ito atin, no? Hiniram lang natin ito sa Panginoon. Hindi tayo ang nagmamay-ari. So kailangan ang ating buhay ay ma-magnify natin ang ating Panginoon, ang ating Creator. Okay? So kung ano man yung meron tayo, ano man yung mga blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon, let us remember that we are just steward.
no, sa lahat ng kaniyang pinapamahala sa atin, sa lahat ng kaniyang binigay sa atin upang tayo ay mabuhay dito sa mundo. Even ang money, no? So kailangan pala ang lahat ng kung meron tayo, kailangan ang Panginoon ang mag-glorify, no? Ang lahat kung meron ano man yung blessing, ano man yung nakamtan natin, even yung ating education na ating nakapagtapos tayo, let us i-glorify, no? Ipasalamat natin sa ating Panginoon because siya yung nagbigay sa atin ng kalakasan, siya yung nagbigay sa atin ng katalinuhan upang maangkin natin yung blessing na yan, upang makapagtapos tayo sa ating pag-aaral. Even yung ating trabaho, no, is a gift, that is a blessing that comes from God na kailangan natin na i-glorify siya, kailangan natin pasalamatan siya, kailangan natin na ibalik sa Kanya kung ano ang mga blessing na binigay niya sa atin. No? So, yun ang purpose, no? Dalawang purpose lang na binigay ko dito, pero marami pa, no? We are created to glorify God. That is the purpose of God sa buhay natin. So, kailangan pala natin, meron tayong time na sambahin ang ating Panginoon. Meron tayong time na i-glorify siya, i-magnify siya, purihin natin siya because siya yung nagbigay sa atin ng kung ano ang meron tayo sa ating buhay. Even yung ating body, no? Ating yung body is not ours, no? Ang Panginoon yung nagbigay sa atin. So kailangan natin siyang mag-glorify, no, sa ating body. So kung ano yung plano natin sa buhay, kailangan malaman ng Panginoon. Kung ano yung gusto natin sa ating buhay. No? Tanong natin sa Kanya kung kalooban ba niya. No? Itong mga purpose na itong mga layunin ng Diyos, kung bakit tayo ay nilikha niya dito sa mundong ito ba ay natupad ba sa buhay natin? Diba? Na-fulfill ba natin yung purpose ng ating Panginoon? Parang tayo lang yata ang makasagot siya, no? So natupad pa natin yung nais ng layunin ng ating Panginoon dito sa mundo. And as we read sa salita ng ating Panginoon, even in Genesis chapter 3, man fail, no, na-fail, nabigo ang Diyos dahil ang tao ay sumuway na sa Diyos, di ba? So sabi nga niya sa Bible, nagsisi siya kung bakit ginawa niya ang tao, di ba? So ganun yung pangyayari, Ganun yung sitwasyon sa buhay natin, but paano natin ma-fulfill ang nais, ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, that we are, sabi dito, unang-una pa lang, di ba, nag-disobey na ang tao, sabi dyan even sa New Testament, sa Romans 3:23, for all have sinned, fall short to the glory of God. So, lahat ay nagkasala. Paano natin mag-glorify ang ating Panginoon? Paano natin mapasaya ang ating Panginoon sa buhay natin? Na ang ating buhay ay punong-puno ng kasalanan. Parang naging distorted na yung sinasabi dito, the image of God na nais na mamuhay tayo ayon sa imahe ng ating Panginoon. Parang narumihan, nadumihan, sa kasalanan. So, but dito natin malaman that ang ating Panginoon ay hindi niya tayo iniwanan, that pupunta na tayo sa kapahamakan, but God gave us a Savior. Amen po ba? Napakaganda po ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iniwanan sa ere, Hindi niya tayo pinapabayaan. God's part of His plan is to send a Savior to sa mundong ito. Si Jesus Christ ang makatulong sa atin upang ma-fulfill natin ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Papasalamat tayo sa ating Panginoong Yesus, di ba? Na pinadala niya, pinadala ng ating God the Father, si Jesus Christ, ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay sa Kanya, sa Kanya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan and even magawa natin, ma-fulfill natin ang nais ng ating Panginoon through sa katulong ng ating Panginoon. Sabi diyan sa Juan chapter 3 verse 16, sabi diyan, for God so loved the world
that He gave His one and only Son. So, sabi dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. So, hindi nagtatapos sa kasalanan ang tao. Ano? So, God give us a second chance, many chance no, sa buhay natin upang mabalik ang ating relasyon sa ating Panginoon na naputol, no, na dahil sa ating kasalanan. God sent His one and only Son into this world upang yung purpose niya, no, yung mission ng ating Panginoon to save mankind ay ma-fulfill. Diba? So, Jesus is the only way. No? Jesus is the only way. Jesus is the only hope sa mundong ito, sa tao, upang tayo ay magkaroon muli ng relasyon, no, sa ating Panginoon. Jesus will help us. Hindi po natin kayang gawin yun. No? Hindi po natin kaya na gawin ang kalooban ng Diyos without na say Jesus Christ. So kailangan natin, unang-una is we have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. We have to acknowledge, we have to invite Jesus Christ sa buhay natin, that He is our Savior, and then tulungan niya tayo na mag-glorify natin ang ating Panginoon. Ma-fulfill natin ang nais ng ating Panginoon. Amen po, ano? Alalahanin natin na mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo iniwanan ng ating Panginoon. God is always with us. He is always answering our prayer. No? Ito yung nais ng ating Panginoon. So napakahalaga po ang buhay ng tao. So kailangan natin ingatan, kailangan natin bigyang halaga yung ating buhay, yung ating sarili, yung ating relasyon sa ating Panginoon, because we are so precious sa harapan ng ating Panginoon. So, once again, sabihin ko na meron tayong kakayanang gumawa ng mabuti. We can choose, no? We are designed to do what is right, to do what is pleasing to our God. We are designed to worship sa ating Panginoon bilang mga tao. May kakayanan na tayong piliin ang mabuti because we are created for that purpose. So sundin natin ang ating Panginoon. Sundin natin yung kanyang kalooban, sundin natin yung nais niya, patuloy tayong magtitiwala sa kanya na kung si Jesus ay nagiging victorious sa kanyang buhay dito sa mundong ito, and then we believe that hindi niya tayo pababayaan. Tulungan niya tayo na magiging victorious sa ating buhay dito sa mundong ito. So, yun lang, no? Unang-una, kailangan lang natin na tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus. Siya yung makatulong sa atin. Siya yung makapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay na ninanais ating Panginoon. Kasi from the very beginning, ang ninanais niya is ang ating buhay ay patuloy na sumunod sa kanyang kalooban. Po? So that's all, and manalangin tayo. Father God in heaven, salamat po Panginoon sa iyong salita, O God. Salamat Lord that binigyan mo ng buhay, Lord God, even though that we have lots of mga failure, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Jesus Christ na binigay mo sa amin. Siya yung aming tagapagligtas, siya yung aming pag-asa sa buhay namin dito sa mundong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na masunod namin yung kalooban mo, O God. Tulungan mo po kami na ang aming buhay ay ibigay namin sa iyo at mapasaya ka, Panginoon, mag-glorify ka sa buhay namin. Thank you and we praise you, O God. Salamat po sa mensahe at we pray. Amen. Amen. Naputol siya. Anyway, maganda po yung topic natin, yung God's purpose to mankind. Yun ang tanong dito, Pastora, ano nga ba yung purpose ng Panginoon? Kaso, ang tao, ang ginagawa, nilalabag yung purpose ng Panginoon. Dapat meron tayong buhay na walang hanggan. Ang kaso nga, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, sinusuway natin yung kanyang ipinag-uutos.
Sampung utos na nga yun, ginawa na nga lang dalawa eh. Hindi ba? Ginawa na lang yan dalawa para mapadali. Hindi pa rin makuha ng tao paano yung dapat gagawin. Andiyan dyan yung hindi na lang pagpunta ng church. Di ba? Yung umulan lang ng konti, umambon lang ng konti, hindi na makapunta ng church. Yan. Oo. Hindi ba marami tayong mga ganitong klaseng mga membro sa church na maraming dahilan. Kaysa yung masakit ang ulo, masakit ang katawan, may trabaho, hindi ba? So, dapat itong pag-araw ng linggo ay ipinagkakaloob natin sa Panginoon itong araw na ito. That's the only day that we worship the Lord. Kasi yung meron tayong 7 days in 1 week. Amen. Oo, ang taas no ng ano. Di ba? At hinihingi lang ng Panginoon, hindi lang isang araw. Dapat nga sa Old Testament nga isang araw yun, buo para sa Diyos yun eh. Hindi ka nga pwede magbuhat ng banig mo doon, paparusahan ka, di ba? Sa panahon na natin ngayon ilang oras ba ang church? 2 oras kamo. Tama, oo. Pero mataas na yung 3 hours. Mataas na yung 3 hours. Pero wala, hindi pa rin makapunta. Di ba? Isa pa, yung pagbibigay ng ikapo. Di ba? Pagka nagbigay ng ikapo, di ba anong sabi sa Biblia? 10% ng iyong kinikita. Huwag mong isasama yung taxes doon. Yung halimbawa, si Mr. kumita ng 100. 1,000 pala, 1,000. Sa isang araw. Itatabi mo na yung 10%. Huwag mo nang ibabawas yung mga gastusin. Di ba? So, 90% 90% sa tao, yung 10% sa Diyos. 10 pesos na lang ang para sa Diyos, babawasan mo pa yun, di ba? Grabe nga yun. So, these are yung mga nakakasagabal sa atin na pagwo-worship o pagsunod sa ating Panginoon na maliliit na bagay hindi pa natin magawa. Ano kaya ang dahilan nito, Pastora, kung bakit ang tao ay kumbaga tawag natin dito sa salitang pasaway na hindi natin masunod-sunod yung mga ganitong klaseng bagay. Bakit kaya? Ano kaya sa palagay ninyo? Parang parang inuuna kasi yung sarili dito sa mundo. Parang hindi pa nila nakilala kung sino ba talaga, ano ba talaga yung purpose nila na nandito sila sa mundo. Akala nila is ang purpose nila dito sa mundo is ang pagpayaman. Yun, oo, totoo. Kasi merong mga tao na meron talagang dreams, no? Meron talagang gusto, no? Yun talagang marinig natin even sa mga kabataan. 'Di ba? Gusto ko pag lumaki ako, makapunta ako doon sa Disneyland. Doon kahit ang bata meron ng ambisyon na talagang doon sila nakafocus. Ganun yata na kung makikita natin, hindi nasunod yung ang Diyos, ang purpose ng Diyos. Kasi kung titingnan natin yung Bible, sabi dito, seek ye first sana, di ba? Amen, oo. First, sa Panginoon. And then, yun, parang hinahanap nila yung blessing na. Hindi na yung nagmamay-ari ng blessing. Ganun, di ba? Isa pang bagay, Pastor, na napansin ko yung iba takot magbasa ng Biblia. Alam mo yung bakit? Ayun. Alam mo kung bakit? Sa obserbasyon ko kasi kaya takot sila magbasa ng Biblia dahil takot nilang malaman ang katotohanan. Kasi yung katotohanan mahirap gawin. Hindi ba? Kapag sinabing, ito ang pinapagawa ng sinasabi ng Biblia, ay ang hirap pala. Kaya ang ginagawa nila, hindi na sila nagbabasa ng Biblia para hindi nila malaman. Pero narinig na nila sa ibang bibig ng mga tao, napapanood nila sa TV, nababasa nila sa mga newspaper o magazine yung mga Bible verses. Nabasa na nila, talagang ipinaparating sa kanila yung message na yon. Pero ayaw pa rin gawin, Yun ang nakakatakot doon. Naririnig mo na, nababasa mo na, nakikita mo na, nandiyan na sa harap mo. Pero hindi pa rin ginagawa ng tao yung pinag-uutos ng ating Panginoon, yung mga sinasabi sa Biblia. Yun ang aking obserbasyon, na in fact, meron ako mga kasamahan sa trabaho.
nagbabasa ng Biblia. Ito, nagbabasa ng Biblia. Pero ang mga bibig, naku, parang nagliliyab yung mga bibig nila. Parang apoy na lumalabas yung mga Iba-ibang words. Iba-ibang words. Talaga sabi ko, nakakatakot yung kanilang mga binibigkas. Kaya sabi ko, at palapit na talaga ang pagbalik ng ating Panginoon. No? It's very, very close. Yun ang nakakatakot. And it does not remind us na magkaroon tayo ng silbi sa mundong ito. Kung ano bang purpose ko sa mundong ito. Oo, ganon. Diba? Maisip nila, Oo, tama talaga yan, Oo. sir, Tsaka kasi sa mundong ito, bakit tayo isinilang? Bakit ba ako, Lord? Bakit mo ba ako isinilang sa mundong ito? Hindi ba? Oo, matanong sa sarili. Hindi ba yan ang sabi ng Panginoon, nilikha tayo dito sa mundong ito para mag-worship sa Kanya. Amen. So, Yun yung the, unang reason. Oo. Yun yung unang reason why we were created. Oo. May katanungan dito, Yes. Pastora. Mm. Sabi niya, how do I know if my heart's desire is God's purpose for my life too? Paano po kung bagong believer lang daw siya? Yan. How do I know? Sabi niya, yung desire ng puso niya is yun din yung purpose ng God sa kanya. Paano niya malalaman yun? Parang Oo. So, yun, kailangan niyang malaman natin yung kalooban ng Diyos is kung nagbasa tayo ng Bible, di ba? Kasi, and then, yun, mag-pray yata para patuloy na malaman talaga yung kalooban niya. So, kasi, ang hirap din, di ba, kung hindi mo, especially, bagong ano pala siya, no? believer. Bagong, believer, new believer siya. So, marami pa siyang dapat gawin is to read. Read, sabi ni Sir kanina, kailangan basahin mo talaga ang Bible. Basahin mo talaga ang Biblia upang malaman mo kung nandyan ka ba sa kalooban ng Diyos. You are in the center, you are living in the center sa will ng Panginoon sa buhay natin. So, kasi hindi naman natin alam kung ano kaya ang ano kaya yung nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Maraming ninanais ang Panginoon sa ating buhay, but ang importante is yung nag-glorify ba ang Diyos sa pinili mo. Diba? Unang-una, gagawin mo yon. Diba? I-search mo yung sarili mo. Ito kaya ang gagawin ko, nag-glorify ba kaya ang Panginoon? Diba? Amen. Itong gagawin ko, may ano ba, may ano pa sa makikita ba natin na may fruit ba para sa ministry? Ganon. So maraming mga tanong, maraming mga kailangan mong i-consider. Amen. Diba? Unang-una talaga is malaman mo na ito ay nag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Glorify ang Diyos sa ginagawa mo. And then, hindi nakalabag sa iba, no? Sa ibang mga tao, no? Hindi ka nakalabag sa ibang mga tao yung ginagawa mo. Ganon, parang ang hirap, ang hirap, no, sagutin. Oo. tama naman po. Tsaka pagbabasa ng Biblia, kinakailangan din ipamumuhay mo. Hindi lang yung binasa mo siya. Ayun. Dapat Oo. ipinamumuhay mo at pinapakita mo sa tao din. Not because na gusto mo magpasikat. Dapat talagang sa puso mo. Nakikita kasi ng Panginoon yung kalooban ng bawat isa. Kung talagang genuine yung iyong pagbabago. Meron kasing yung mga Kristiyano sa nguso pero wala sa puso. We're not judgmental. Hindi naman tayo judgmental. We're just only we're discussing about may mga taong ganito na pinag-aaralan natin na ano ba talaga ang gagawin o ang purpose nito sa mundong ito. Kaya tama yung sinabi mo, Pastor, kanina, seek first the kingdom of God. Yung kaharian ng Panginoon natin, ang saliksikin natin. Paano ba ako makakarating dito? Itong buhay ko sa mundo hanggang
70 years old o 80 years old lang ako o pinakamaswerte ka na pag naging 70 ka na. Pinakamataas. Oo. Oo, di ba? 70. Eh Mahabang buhay. after that 70 minsan pa nga maaga pa lang kinukuha na tayo, di ba? So pagka ano kayang maggagawin ko para pagka kinuha na ni Lord ay matatanggap niya ako sa kanyang kaharian. Ganun dapat Amen. yung bawat isip ng bawat mananampalataya ng tao na ano ba ang gusto mo ipagawa sa akin, Lord? Diba? Dapat meron tayong ganun na mindset. Lord, gusto mo bang ganito ang gagawin ko na mag-church ako parati, magbabasa ako ng Bible parati. Gusto mo ba akong maging pastor? Things like that na iniisip natin na you have to seek your heart na ano ba talaga ang purpose ko sa mundong ito kung bakit ako sinilang. I remember yung ginawa ni yung purpose-driven life ni ni Rick Warren, ni Pastor Rick Warren. Kung sana nabasa ng iba diyan, ano nga ba ay talagang purpose natin sa mundong ito? Basahin ako, napakagandang libro po 'yan na Amen. Talaga. Oo. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito dahil because of may cellphone kang maganda, meron kang bahay o damit na maganda. No, these are things na iiwanan natin pagdating ng araw. Lahat yan Tama. masisira yan, aamagin yan, at hindi natin madadala yan sa pupuntahan natin. Kaya importante sa lahat yung spiritual na yung pinapagawa sa atin ng Panginoon na kung ano talaga Amen. ang dapat nating gagawin. May mga katanungan pa ba tayo dyan? Wala na. Oo. Ay, thank you. So yun, napakaganda po yung sinasabi mo, sir, na talagang kailangan natin, isipin natin yung eternal. It's not only temporal, kasi temporary lang yung buhay natin dito sa mundong ito, and even yung ating tawag dito, yung buhay natin, kailan lang tayo 70, pinakamahabang buhay. Oo, no? yan 70 to 80 years. So, ang eternal na buhay, napakahaba po yun kaysa temporary na buhay. So, kailangan dapat meron tayong time na isipin yun. Amen po. So, yun. Ewan ko ba, yan din pinag-iisipan ko because siguro dahil sa kahirapan ng buhay natin ngayon na lalo't kapag may mga anak ka, iniisip mo yung bang, paano ko may survive yung aking mag-iina o yung mga anak ko sa isang araw kapag ito lang ang kinikita mo, di ba? Nag-iisip ka. So, tendency ay binibitawan natin yung spiritual at gumagawa tayo ng sarili nating kagustuhan na kahit na mali na siguro yung ginagawa o nakakalimutan na natin na may Diyos na nakakakita ng ginagawa natin. So alam kasi ng Diyos yung iniisip natin, yung pinaplano natin. Yes. Siguro ganun, na nakakalimutan na natin dahil sa sobrang kahirapan ng buhay. But hindi Para na-focus, di ba? Na-focus yung mind mo sa pangangailangan araw-araw, may tax ka, na baka, wala ka nang makain, wala nang makain yung family. So, yun nga, tama yung sinasabi mo na nakalimutan mo na that, meron tayong Diyos na pinadala niya tayo dito sa mundong ito na sana isipin natin na kayang gawin yun sa Panginoon kung unahin lamang natin siya. Amen. So, Dalawang bagay ito kasi, Pastor, yung spiritual mo at saka yung personal life mo, di ba? So, dalawang bagay yan. Ang tao kasi nahahati sa dalawa eh. Kung meron siyang paniniwala sa Diyos, so dalawa yan. Yung kanyang spiritual na buhay at saka yung personal life niya. Ang sinasabi ng spiritual na buhay, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. At siya na ang bahala sa iyo. Do not worry, sabi niya. So, ang daming tinuturo dito sa spiritual life. Pero yung personal, parang good and evil yan eh. Sabi nung personal life naku, mabubuhay ka ba dyan sa spiritual life mo na yan? May mababayaran ba niya yung bahay na pambayad mo sa apartment mo, sa kuryente mo, sa gastusin, kung ano-ano pang gastusin mo sa araw-araw.
Hindi ba nakakati sa dalawa? Oo, tama. Kaya ngayon, Great temptation, oo, yeah, temptation kung kaya paano. ngayon si tao, sabi niya, oo nga no, magbabayad na ako ng tuition ng mga anak ko next week. Saan kaya ko kukuha ng pambayad? O may sakit yung anak ko, ay pambayad ng ospital. Yung things like that, pambili ng gamot, maintenance. So, saan ko kukunin yung mga yon? Nakahati na ngayon. Kaya yung kanyang spiritual, nadadaig nitong yung personal niyang buhay, natatalo. So, ang nangyayari tuloy, gumagawa ng sariling diskarte. Ito ang lagi namin sinasabi dito sa programa, no? Na we have experience also like this. Ipinaranas sa amin ng Panginoon yung ganitong buhay na sarili namin. Nung sarili namin ang sinusunod namin, mali-mali yung ginagawa. Lahat ng desisyon namin, mali-mali. But nung natutunan namin na nagtiwala kami sa Diyos, no matter what will happen, kahit na, bahala ka na Lord. Kung kukunin mo na kami dito, mamamatay na kami itong oras na ito, bahala ka na. Ang sabi mo, huwag kami mag-alala. And we stick on that faith. Amen, oo. Nang mag-stick kami sa ganong paniniwala namin, things go straight. Sabi namin, tama. no, naranasan namin. So, ganun pala ang gusto ni Lord. So, in the end, that situation na nagbago yung aming pananaw ngayon sa buhay na ganito pala ang gusto ni Lord na magtitiwala tayo sa Kanya. Although sometimes nakakaranas pa rin kami ng mga worrying, pero we ask Lord, I'm sorry, palakasin mo ang aming spirito, ang aming paniniwala sa inyo. And God is covering us, strengthening us para magtiwala sa Kanyang mga promises. Ang dami kayang pangako ng Panginoon sa atin, hindi ba? Yes, oo, talagang punong-puno ang Bible sa kanya mga pangako. Kung minsan lang kasi ma-tempt tayong matakot, 'di ba? Parang may what if tayo. What if kung ang Panginoon na hindi niya kami tulungan, gano'n, 'di ba? So kulang sa pagtitiwala sa Diyos kasi alam naman natin na yung binasa nga natin dito sa Genesis, inuna niya lahat ng pangangailangan natin, saka na niya ginawa ang mundo, ginawa ang tao, di ba? Inuna niya yung paggawa ng mga mga punong kahoy, di ba? Yung kailangan natin, yung tubig. So saka na niya ginawa ang tao. So nandiyan na sana, kaso lang ang tao kasi is yung sarili niyang gustong sundin, di ba? Totoo yan. Lalo't pagkakulang ka sa kaalaman sa salita ng Diyos. Talagang, yun ang marami akong mga articles na nababasa na kung bakit mahina. Very weak ang tao sa faith is because yung kulang sa kaalaman tungkol sa Diyos. Yun ang malaking problema talaga. But if we know God, God's purpose, God's plan, kung ano yung plan niya, and we believe and we trust on His Word, kahit anong problemang dumating sa buhay natin, ay kaya nating itong labanan sa pamamagitan ng ating Diyos. Maraming salamat, Pastor Elizabeth. And Thank you. we hope we could have you again next time. Hope to, salamat po, salamat. Thank you po, Pastora. Thank you din. Sige po, Thank you, Pastora. salamat. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po. Good night. Okay po, bye-bye, Bye-bye. salamat. Bye-bye. I rate you. Sige po, bye-bye. God bless. Ayan, Pastor Elizabeth. Maraming salamat po. Ay. Actually, alam ko observation ko lang to na mas nauuna yung ating sariling nais, yung personal needs natin kaysa sa yung tiwala natin sa Diyos. Kasi kapag nauna yun, it reminds me about yung si Jesus nandoon sa dagat. Tapos si Peter at saka yung mga disciples nandoon sa bangka, di ba? And then sabi ni Peter, Lord, if that's you, tell me to come. Sabi ni Jesus, come. Halika. Sige. Nung una, nakalutang si Peter. Pero nung habang papalapit siya sa Panginoon, palubog na siya ng palubog.
And then hanggang sa takot na niya, nung lumulubog, malulunod na siya, naghingi siya ng tulong kay Lord na, Lord, please save me. So it's the same with our faith na pinanghihinaan tayo ng kalooban. I am not saying na malakas ang paniniwala ko, ang aking faith sa Panginoon. Weak din ako. Very weak. Pero I learned to rebound. Natuto akong bumuelo na kailangan labanan ko, and go back to where should I belong, na kung saan ako pinapupunta ng Panginoon, kung ano yung pinagagawa sa akin. There are many times na, honestly speaking guys, gusto ko nang i-give up ang iRadio, pero I cannot, and I have a promise with the Lord, and that's why andito pa rin kami. And ang usapan namin ng Panginoon, as long as sabi niya na nandito pa kami, and we will continue on doing this hanggang pinapagawa sa amin to. And I cannot break my promise to the Lord. Kasi if you make a promise to God, you have to, meron kang malaking responsibility. So meron mga taong siyempre na pilit kaming itumba o ibuwagin yung aming ginagawa dito. But no matter what, we have to keep going. Sana samahan na lang nila kami. Samahan na lang ninyo kami na maipalaganap natin ang salita ng Panginoon. Ang lahat tayo rito ay mablessed. Maligtas tayo. Mabuhay tayo sa salita ng Panginoon. Samahan nyo na lang kami instead of quarreling, complaining something. We just join together, share together, love one another. At maraming salamat po sa inyong lahat, and thank you for watching. At sana po ay na-bless po tayo sa na-share ngayon ng ating Pastora Elizabeth, ang purpose, ang plano ng ating Panginoon para sa atin. Do we have any announcement? Ang announcement ko, I thank you very much. Thank you po sa muling pagsama niyo sa amin sa iRadio. Yes. We'll see you again tomorrow. God's will. Ayan. Nakuha po ninyo ba yung picture na ginagawa namin? Hindi yung picture, ibig sabihin yung ginagawa namin dito sa iRadio. Hinihila namin kayo, we entertain you sa umpisa. So, medyo joke, kakakanta si Mamsi, minsan ako rin, kahit na sintunado ang boses ko, because we want to catch you. Ina-attract namin kayo. Then pag dumating na yung message ng pastor o yung mga guest dito, yun ang, pag marami na kayo dyan, ayan, natrap na kayo and naririnig yun na yung kanilang message. Nandiyan naman sila lang. Maybe yung sinasabi ng pastor o ng ating guest speaker ay patungkol para sa inyo. Sa ating lahat. Sa ating lahat. Lahat. Maybe, kasi hindi naman lahat tatamaan eh. So, merong para sa iyo pala itong message na ito na somehow na makapagpapalakas ng iyong spiritual, na yung takot mo sa buhay ay mawala. And this is the purpose of iRadio, to encourage one another para tayo po ay mapalakas ang ating paniniwala sa ating Panginoon. And there's really true God. Good night and thank you very much sa inyo lahat. God bless po sa inyo. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Purihin po ang lahat. Enjoy your lunch, guys. Yeah. Sandali, nakalimutan kong basahin yung mga para lang naman acknowledge natin. Ayan, nakalimutan ko ng basahin. Marvic Lajano, Jose Samantha Morales and Morales Graves. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatang na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang.
Inibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakukulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ito po ang iRadio Unlimited para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.